Mga negosyong walang lugi sa 10,000 pesos na puhunan. Kung iniisip mo na kailangan mo ng malaking pera para kumita, dyan ka nagkakamali. Dahil may mga negosyo na kahit 10,000 pesos lang ang puhunan mo, kayang-kaya mong paikutin at hindi ka basta-basta malulugi. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 negosyong may actual na demand, yung araw-araw may bumibili, at kahit baguhan ka, kayang-kaya mo itong simulan. Kaya kung gusto mong kumita, kahit maliit lang ang kapital mo, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil baka isa sa mga negosyong ito ang magpapabago ng takbo ng buhay mo. Pero bago ang lahat, disclaimer muna. Ang lahat po ng negosyo ay posibleng malugi kung mali ang pagpapatakbo nito. Kaya ibabahagi ko na din ang mga tips para masiguradong walang lugi ang negosyo mo. Ang number 1 ay barbecue o ihaw-ihaw. Pwedeng hapon hanggang gabi. Ang barbecue o ihaw-ihaw na negosyo ay isa sa mga pinaka-practical na pwedeng pasukin kahit 10,000 pesos lang ang puhunan. At isa rin sa may pinakamababang risk na malugi. Bakit? Kasi araw-araw may demand. Hindi mo kailangan maghintay ng espesyal na okasyon. Kahit ordinaryong hapon lang, may bibili talaga. Una, mura ang panimula. Sa 10,000 pesos, kaya mo nang bumili ng maliit na grill, uling, bamboo sticks at panimulang stock ng manok, baboy o isaw. Hindi mo kailangan ng pwesto sa mall. Kahit sa harap lang ng bahay nyo o sa mataong kanto, pwede ka nang magsimula. Pangalawa, mabilis ang ikot ng pera. Ang barbecue, hindi mo kailangang maghintay ng ilang araw para mabenta. Ilang oras lang sa hapon hanggang gabi, ubos agad ang paninda mo. Ibig sabihin, mabilis bumalik ang puhunan at pwede ka kaagad makapag-reinvest kinabukasan. Pangatlo, mataas ang patong. Halimbawa, ang isang stick ng barbecue na nagkakahalaga ng 5 to 7 pesos, pwede mong ibenta ng 10 hanggang 15 pesos, depende sa location. Kung makabenta ka ng 200 sticks sa isang gabi, malinaw na may kita ka na agad kahit maliit lang ang puhunan. At pinaka-importante, kontrolado mo ang stock mo. Hindi ka mapipilitang mag-overproduce. Kung ano lang ang kaya mong ibenta sa isang gabi, yun lang ang ihahanda mo. Kaya iwas tapon, iwas lugi. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong simple, mabilis ang kita, at siguradong may bibili araw-araw, ang barbecue o ihaw-ihaw ay isa sa pinakamalakas na option sa 10K na puhunan. I-comment mo sa ibaba kung gusto mo ding magsimula ng barbecue business. Ang number 2 naman ay sari-sari store, yung fast-moving lang. Isa ito sa mga negosyong sinasabing walang lugi, lalo na kung tama ang diskarte. Bakit? Kasi ang binibenta mo dito ay fast-moving items, mga produktong araw-araw kailangan ng tao. Bigas, kape, delata, noodles, itlog, mantika. Hindi yan nawawala sa listahan ng bibilhin ng kahit anong pamilya. Sa halagang 10,000 pesos, hindi mo kailangan punuin agad ang tindahan. Ang sikreto dito ay piliin mo lang yung mabilis maubos. Iwas ka muna sa mga mababagal gumalaw na items na natatambak lang. Kapag fast-moving lang ang focus mo, umiikot agad ang puhunan mo. Benta ngayon, puhunan ulit bukas. Isa pa, ang sari-sari store ay convenience business. Kahit mas mahal ng konti kumpara sa grocery, bibili pa rin ang kapitbahay mo kasi malapit ka. Hindi na sila gagastos ng pamasahe o maglalakad ng malayo. Ibig sabihin, may steady ka ng market araw-araw. Dagdag mo pa dyan yung tingi system. Kahit maliit lang ang budget ng customer, bibili pa rin sila. Isang sachet ng kape, isang itlog, kalahating kilo ng bigas. Bawat benta, maliit man, pero tuloy-tuloy. At habang tumatagal, mas nakikilala mo yung galaw ng customers mo. Alam mo kung anong mabilis maubos. Kaya mas nagiging efficient ka sa pag-restock. Walang nasasayang, walang natutulog na puhunan. Kaya kung tama ang pagpili ng produkto at maayos ang pag-ikot ng puhunan, ang sari-sari store, lalo na kung fast-moving items lang, ay isa sa mga negosyong may pinakamababang risk at tuloy-tuloy ang kita, kahit maliit lang ang panimulang kapital. At bago ang number 3, baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa channel natin. Ang number 3 naman ay Siomai Rice Setup. Ang Siomai Rice Setup ay isa sa mga negosyong halos walang lugi. Lalo na kung sisimulan mo sa simpleng pwesto. Sa totoo lang, napakalakas ng demand dito. Kahit saan ka pumesto, malapit sa school, terminal, o mataong lugar, sigurado may bibili. Estudyante, empleyado, kahit sino, kumakain ng siomai rice dahil mura na, nakakabusog pa. Ibig sabihin, hindi ka na maghihintay ng matagal para makabenta. Hindi rin mabigat sa bulsa ang pagsisimula. Sa 10,000 pesos, kaya mo nang mag-setup ng basic na gamit tulad ng steamer, maliit na mesa, lutuan,
at initial stock ng siomai, bigas at sauces. Kahit simpleng pwesto lang, pwede ka nang kumita. Ang maganda pa dito ay mabilis ang ikot ng pera. Kada order, may kita ka agad dahil mababa lang ang puhunan bawat serving. Kahit hindi ka pa ganun kalaki, basta tuloy-tuloy ang benta sa buong araw, pumapasok agad ang cash flow mo. Hindi ka rin gaanong problemado na baka mapanis. Ang siomai pwedeng i-freeze. Ang kanin mabilis lang lutuin kapag may demand. At ang sauces, matagal bago masira. Kaya kontrolado mo ang inventory at iwas sa sayang. Habang tumatagal at lumalakas ang benta, pwede mo pa itong palakihin. Pwede ka magdagdag ng extra rice, drinks, o ibang pagkain para mas tumaas ang kita mo sa bawat customer. Kaya kung gusto mo ng negosyong simple, mababa ang puhunan, pero mataas ang demand at mabilis ang balik ng pera, ang siomai rice setup ay isa sa pinaka-practical na pwede mong simulan ngayon. Number 4. Lutong ulam, take out o pre-order. Kapag usapang negosyong walang lugi na kayang simulan sa 10,000 pesos na puhunan, isa sa pinaka-solid talaga ang lutong ulam na take out o pre-order. Dahil pagkain ito, araw-araw kailangan ng tao kumain. Hindi ito luho, hindi ito seasonal, kundi basic need. Kaya ibig sabihin, may demand ka agad kahit hindi ka pa kilala. Lalo na kung nasa lugar ka na maraming empleyado, estudyante, o busy na pamilya na walang time magluto. Isa pa, kontrolado mo ang production mo. Sa pre-order setup, lulutuin mo lang kung ano ang may order. Walang sayang, walang tapon. Sa takeout naman, pwede ka magluto ng paunti-unti at mag-refill depende sa bilis ng benta. Hindi ka tulad ng ibang negosyo na kailangan mag-stock ng marami tapos matumal pala. Sa puhunan na 10,000 pesos, kaya mo nang magsimula. Basic ingredients, ilang lutuan, containers, at simpleng packaging. Hindi mo kailangan ng pwesto agad. Pwede ka magsimula sa bahay at magbenta sa kapitbahay, opisina o online groups. Mabilis ang kita dito. Ngayong araw ka bibili ng sangkap, ngayong araw ka rin pwedeng kumita. Kaya kung hanap mo ay negosyong praktikal, may sure na demand at kayang umiwas sa lugi dahil kontrolado mo ang galaw ng pera at produkto, lutong ulam na takeout o pre-order ang isa sa pinakamagandang pwedeng simulan. Pakilike mo itong video kung gusto mo ding magsimula ng karinderya o lutong ulam na negosyo. Ang number 5 sa listahan ay itlog retail. Ang itlog retail ay isa sa mga pinakasiguradong negosyong halos walang lugi, lalo na kung ang puhunan mo ay nasa 10,000 pesos lang. Bakit? Dahil ang itlog ay hindi nawawala sa hapag ng bawat Pilipino. Pang-agahan, pang-ulam, pang-baon o kahit pang-negosyo ng iba, lagi itong kailangan. Ibig sabihin, hindi ka na maghahanap ng demand dahil kusa itong lalapit sa'yo araw-araw. Isa pa, napaka-flexible ng paraan ng pagbebenta. Pwede kang magbenta per piece para sa mga gustong makatipid o konti lang ang budget. Pwede ring per tray para sa mas malalaking bilihan. Dahil dito, mas lumalawak ang market mo. Mula sa kapitbahay hanggang sa maliit na negosyo sa paligid. Sa puhunan na 10,000 pesos, kaya mo nang bumili ng ilang tray ng itlog at magsimula agad kahit sa harap ng bahay lang. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o pwesto. Basta maayos ang pag-iimbak at maingat ka sa pag-handle, magtutuloy-tuloy ang operasyon mo. At mabilis din ang ikot ng pera dito dahil mura at fast-moving ang itlog. Kapag naubos ang paninda, kaya mo agad mag-restock at kumita ulit. Kaya kung gusto mo ng negosyong simple, may tuloy-tuloy na demand at kayang iwasan ng lugi dahil mabilis ang galaw ng produkto, ang itlog retail ay isa sa mga pinaka-praktikal na pwede mong simulan kahit maliit lang ang puhunan. At ang number 6 naman ay fishball, kikiam o street food cart. Isa sa pinakasubok na negosyo sa Pilipinas ay ang fishball, kikiam, at iba pang street food cart. Bakit nga ba ito halos walang lugi? Una, mababa ang puhunan pero mataas ang patong. Ang isang pack ng fishball, mabibili mo lang sa murang halaga. Pero kapag niluto at binenta mo per tusok, halos doble o triple ang balik ng puhunan mo. Pangalawa, mataas ang demand. Hindi nawawala ang bumibili. Estudyante, empleyado, tambay, kahit bata o matanda, kahit saan mo ilagay, lalo na sa mataong lugar, siguradong may lalapit at bibili. Pangatlo, mabilis din ang ikot ng pera. Hindi ka maghihintay ng ilang araw para kumita. Sa isang hapon o gabi lang, pwede mo nang mabawi agad ang puhunan mo sa paninda. At pang-apat, simple lang patakbuhin. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto, hindi mo kailangan ng maraming tao. Kahit ikaw lang, kaya mong i-manage ang buong negosyo. Sa halagang 10,000 pesos, pwede ka nang makabili ng cart, panimulang stock at basic na gamit.
Kaya kung naghahanap ka ng negosyong mabilis ang benta, madaling simulan at kayang palaguin, fishbowl at street food cart. Isa ito sa pinaka-practical na negosyo na pwede mong simulan ngayon. Ang number 7 ay turon, banana Q o kamote Q. Ang turon, banana Q at kamote Q ay isa sa mga pinakasimpleng negosyo na pwede mong simulan sa halagang 10,000 pesos. Pero huwag mo itong maliitin. Dahil ang mga ito ay pangmasang pagkain na araw-araw binibili ng tao. Hindi mo kailangang maghintay ng espesyal na okasyon. Dahil kahit ordinaryong araw, may benta ka. Pwede itong pang-almusal sa umaga at siguradong patok bilang merienda sa hapon. Kaya halos buong araw may pagkakataon kang kumita. Isa pa, mababa lang ang puhunan sa mga sangkap tulad ng saging, kamote, asukal at mantika. Lahat madaling hanapin at abot kaya. Pero pagdating sa bentahan, doon ka kikita. Kung ang puhunan mo sa isang turon ay nasa 5 hanggang 7 pesos, pwede mo itong ibenta ng 10 hanggang 15 pesos. Ibig sabihin, bawat piraso na mabenta, may tubo ka kaagad. At ang maganda pa dito, pwede mong pagsabayin ng 3. Mas maraming pagpipilian, mas mataas ang chance na may bibili. Kung gusto ng matamis, may turon. Kung gusto ng mas chewy, may banana Q. At kung gusto ng ibang option, may kamote Q. Hindi mo rin kailangan ng malaking pwesto. Kahit simpleng cart sa gilid ng kalsada, tapat ng school, o sa harap ng bahay, pwede ka nang magsimula. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong mababa ang puhunan, mabilis ang benta, at halos walang lugi, isa ito sa pinakamagandang negosyong pwede mong simulan ngayon. At ang number 8 at panghuli natin ay ang pananaw mo. Ano pa sa tingin mo ang in-demand na negosyo na kayang simulan sa 10,000 pesos? Paki-comment mo ito sa ibaba para makatulong din sa iba. At ngayong alam mo na ang mga negosyong may mataas na demand na pwede mong simulan sa 10,000 pesos, ang tanong ko ngayon, alin dito ang uunahin mo? Huwag mo nang hintayin ang perfect timing. Dahil kadalasan, ang pera ay napupunta sa mga kumikilos, hindi sa nag-aantay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang matulungan. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content tungkol sa negosyo at pagkakakitaan, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, Wealth Culture PH.